pakinabang. Mga Marcos manggagamit yan. Akala mo ba kaibigan mo yang si Marcos Jr.? Hindi mo yang kaibigan, Brad. Ika nga ngayon wala ka ng pakinabang kung saan ka man mapunta, sa ano man gawin mo sa buhay mo. Wala nang pakialam yung mga hinilig yung si Mokong nung sinabi, ang bago nating champion, di ba? Pumalakpak ang tenga nitong di ba? Tuloy natin. Ipakita natin ang lakas ng taong bayan. Nako. At gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Yan. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Kung sino man ha. Loko-loko yung nag-send sa akin ito. Ang nangyari kasama nyo sa korupsyon at pang-aapi. Yung pang-aapi talagang yan. Ika nga, trial and tested na yung mga... Nakita nyo mga kababayan, di ba? Nung kaibigan pa niya tong si Rey Mulya, yung si Justice Secretary, di ba? Yung magkakabadi-badi pa sila nung panahon nitong kinidnap nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon dalawang bagay lang naman yan. Magbabalik loob ka na ba o pagpapatuloy mo yung mga kabalbalan mo na yan, Nicolas Torre? Dalawang bagay lang yan Pagka sumama ka sa mga tao, ngayon nananawagan ka, ibig sabihin kaisa ka, nananawagan ka din na magbitiw na yung mga kurakot sa Pilipinas. Yung pumuri sa'yo nung nagdaang sona, pinakauna yan dapat, di ba? Ngayon, ipadala niyo itong video na to kay Marcos Jr. para makita niya kung anong ginagawa ng aso niya. Nanunuwag na itong si Nicolas Torre, pambihira. Lipat na tayo dito kay Aimee. Kay manggagamit tayo. Mangga, game. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Nako. Masayang Si Aimee, huwag kang pakalat-kalat ha. Huwag kang pakalat-kalat sa mga magaganap na rally. Yung mga kababayan natin, galit sa apelido nyo yan. Pagka nakita nila yung mga Marcos, nanggagalaiti. Kahit ano kasing hawi ng mga hawi boys nito si Marcos Jr. Para hindi mapunta sa kanila ang bola, wala kayong magagawa. Anak ng toka yung pamilya nyo. Kontraktor pala itong mga diskaya dyan sa Ilocos Norte. Mahiya naman kayo, manang. Pambihira meron pa kayong lakas na loob magsalita sa media. At sabihin na kesyo, ang mga litanya na yan si Lisa Araneta Marcos, hindi Marcos, si ading mo, matagal yung inintay itong pagkakataon na to. Loko-loko. Ang sigurado namin dito, pagka naupo na si BP Sara, o kung sino man ang matinong leader na dito sa bansa na to, ang sigurado ko dito mga kababayan, may kaalalagyan ka. Tuloy natin. Lisa Marcos. Hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman ka-ano-ano. Bastos. Hindi daw kamag-anak nitong si Senator Aimee Marcos. Sister-in-law mo yun. Huwag mong ikatwa ang iyong... Kinatwa yung tipong dininay, isinuka mo Huwag ganon, manang Aimee. Baka makita ni yung sister-in-law mo na si Lisa. Huwag mo sabihin, hindi mo kaano-ano si Lisa. Kapatid yun ng asawa yun ng kapatid mong bangag. Mabira, Game. Magandang araw po, Senator Aimee Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino nariyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Dyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong 4 na opisina. Ba, pwede doon Camp Aguinaldo. Pero alam ko, meron din sa Liwasan. Diyan sa Liwasan Bonifacio, mahusay din paninindigan ng mga pupunta dyan. Kung tayo tatanungin, siguro pupunta tayo ng Liwasan Bonifacio. Liwasan tayo. Kasi sa Liwasan, dyan yung mga ika nga yung mga
ika nga yung mga pioneer. Hindi naman ibig sabihin na porket yung ibang mga sumisigaw ngayon, yung mga nandyan sa liwasan hindi wala silang karapatang sumigaw dahil itong mga nasa liwasan sila yung mga nauna. Sila talaga literal ha. Unahin ko na ho kayo mga kababayan. Tayo nagaling na tayo dyan sa liwasan Bonifacio ilang beses na tayo nagpunta dyan, di ba? Hindi porket nauna o nahuli, pare-pareho tayo ng pinaglalaban dito. Malinis na pamahalaan. Kaya nga kung talagang ang agenda, tayo dito sa PH Update, kung ang agenda magkaroon ng malinis na pamahalaan, kahit sino pa ho yung katabi natin dyan, as long na iisa ang ating panawagan, pero pagka nanawagan na sa resign, iba usapan na yun. Walang flood control yung CBP. Di ba? Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malacanang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH siya sa ating maigi. DPWH, yung mga resign on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ang turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate, nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang hulihin. Tama ba yun? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron Ayun. Si Lacson, ang narrative ho ng Blue Ribbon ngayon, dikdikin yung mga maliliit, siguro ramdam nila, nung naramdaman nila na yung mga kababayan natin, nag-iinit na, biglang buwelta itong si Ping Lacson, yung nakita kong post dun sa pinakahuli niyang post sa kanyang social media, na kesyo, sagasa na daw hutong mangyayari na to, sa investigasyon ng Blue Ribbon. In aid of legislation lang ho sila. Siguro mga 90% grandstanding, 10% in aid of legislation. Yun ang nangyayari sa Blue Ribbon. Pero nung panahon nitong si Senator Rodante Marcoleta, nung siya pa chairman ng Blue Ribbon, 80% in aid of legislation, 20% grandstanding. Pero ngayon, mas marami yung grandstanding, ika nga, di ba? pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga ba nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako ka, bata-bata na, damay dito sa gulo. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako. Napaka-protective pa rin itong si Ante. Itong si Tita Lisa, Tita Aimee. Kabata-bata, hindi siya nadamay. Isa siya sa mga, kumbaga sa krimen, isa mga most guilty. Well, sabihin nadamay. Pagka kasi nadamay, kumbaga sa gulo, nasa gilid ka lang, tapos bigla ka nasa pak, wala ka namang ginagawa. Siya ang pinaka, point person ng iyong kapatid dyan sa House of Representatives, hindi yung pinsan nyo. Yung pag-uupo sa bagong Speaker of the House, hindi naman sino ba kinausap ng kapatid mo dyan? Diba, siyempre yung kanyang anak. Kumbihira ka talaga. Ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Yeah. Lisa Marcos, hindi ko naman kamag-anak yan, hindi ko naman ka-ano-ano. Naku. Sorry na lang sorry na lang sister-in-law. Hindi ka daw kaano-ano ni Aimee mo. Pambira, di ba? Ganunin ka ng mo, sister-in-law. Hindi ka naman kaano-ano yun Tapos binlag pa talaga, hindi man lamang sa kaibigan, kamag-anak na sinabi. Sinabi ho niya sa yan, kumbaga sa social media, forever na yan dyan. Sinabi ho nitong si Aimee Marcos kay Lisa Arhaleta Marcos na hindi niya kaano-ano. Di ba? Ay siya tingin ko namumula na niya sa galit yung kapatid niya, di ba? Nakanto ko, naaway mo asawa ko Lipat na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Siya mga nag-send sa akin ang video na to. Mga kasama natin.
ano na ho, pasensya na ho kayo. Ika nga, hindi naman ho natin mapapasadahan kaagad yung mga video sinisen nyo. Ang dami hong video sinisen sa atin na, PH, reakan mo to, reakan mo yan. Hindi ho natin marireakan kaagad yan, ika nga. Ito, dito ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta, ha. Pasadahan ho natin ang unang bahagi ng kanilang talakayan dyan sa ganang mamamayan. Tanungin natin tong si Sen, ikaw ba, saan ka pupunta? Saan ka pupunta ngayong araw na to? Maraming mga pagkilos ang ano pa lang ho 2023 2024 mga Duterte supporter ano sabi magnanakaw maraming korupsyon walang nakikinig iilan lang kayo wala kayong boses yung mga nagsasabi ngayon na iilan lang kayo sila naman ho ngayon ang nasa karsada. Ay, pagka talaga ho pumihit ang ang tadhana napaka-lap trip, di ba? Hindi ho tayo natatawa sa mga kaganapan sa ating bansa. Yung iba lang, pero masaya ho tayo na nagkakaisa ngayon na sambay ng Pilipino sa iisang adhikain na matapos ang korupsyon dito sa bansa na to. At para doon sa kabayo na binanatan si Tatay Digong, ngayon ko abangan yung Jet 2 holiday na ano niya, di ba? Na banat niya kung sino man. Sa bagay, hindi niya pala kayang banatan si Martin Romualdez. Hindi niya kayang gawan ng Jet 2 holiday si Martin Romualdez. No? Kaya niya lang yung mga walang laban. Kaya niya lang yung hindi makakasagot sa kanya. Kagaya ni Tatay Digong. Pero yung backlash na natanggap niya sa social media, sa tingin natin natuto na siya. Pero dito niya dapat ilabas ang angas niya dito sa issue na to, di ba? At hindi kumakalas kahit anong mangyari. Ay, opo. At mukhang lalo pang naragdagan, Sen. Ibinabalita namin sa inyo na patuloy pong tumataas ang bilang ng tumatangkilik na palatuntunan sa ganang mamamayan, Sen. Kinakailangan ipagpasalamat natin yun din. Opo. Isip-isipin mong pinapanood pala tayo. Ibig sabihin, baka nakaka-inspire tayo. Nakapagbibigay kahit konting ikasasaya nila. Napakalaking bagay, no? Yung ating direktor lang po nasisipayo, Sen. Direktor? Yung direktor na. Bakit? Si Direk Arlene. Medyo namumroblema po lagi. Nababawasan na yung kanya mga katuwag sa paglilingkod. Anyway, Delson, ano bang mga masasayang balita ngayon para kay Sen? Simulan natin na masaya-saya muna. Bago po natin simulan yung pagbabalita niyo sa amin ng latest sa Senado, kami muna magbabalita sa inyo. Diyan, magkano pera mo dyan? Ang pangit naman. Hindi, maganda, masaya to. Medyo sanat tayo ngayon. Ganun lang. Hindi lang naman pera nakapagpapasaya sa tao, di ba? Yun lang po tanong niyo, napasaya ako. Paano kang sasaya? Alam mo naman wala kang kapera-pera. Tapos sa tatanungin ka pa. Tayo din ho, wala Kaya, huwag nyo na akong itanong. Alam mo ba kung ba't ko tinanong yan? Kasi baka mamaya ay pumunta ka sa bangko, mag-withdraw ka. Ha? Nako. Sinasabi ko lang sa'yo na yung wini-withdraw mo dati na 1 milyon, 2 milyon kada isang withdrawal, Pangkaraniwan sa atin yan. ay hindi na po pwede ngayon. Ayun. Yes. Dahil may issue po, meron na pong kautusan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ang limit na lang po ng withdrawal per day ay hanggang 500,000 pesos na lang. Kalahating milyon. Yes. Maliban kung meron kang mga dokumento o ano man na magpapakitang kailangan mong halimbawa, magpapasweldo ka. Diba? Kailangan mo maraming mas malaki. Pero ito daw po, Sen, ay dahil na rin issue na rin ng Seguridad. corruption sa security siguro. Yes, sa flood control projects yan Marami daw pong withdrawals ngayon. Para ma-monitor daw yung mga nagwi-withdraw ng malalaki at malaman kung tama ba yung gagawing pag-withdraw kapag kalagpas ng 500,000. Ang alam ko sa AMLAC, di ba, yung... Pera nyo na, halimbawa, pinaghirapan nyo ho talaga. Lihitimong lihitimong businessman kayo. Lihitimong manggagawa kayo. Ngayon ang nangyari, sumweldo kayo,
o naka-jackpot kayo sa kontrata nyo, hindi siya flood control. Allergic sa kontrata no? O, naka-jackpot sa project, ngayon i-withdraw mo yun, tatanungin ka pa ngayon. Diba? Dahil lamang sa kapalpakan noong mga iilang kurakot na politiko ho yan Pati yung mga ordinaryo at lehitimo mga businessman, lehitimo manggagawa, ngayon pagka mag-withdraw na, nadamay dahil sa katakawan sa pera nitong mga politiko na to, pambihira. Magdi-deposit ka ng 500. Yes. Matitrigger yung may mag-i-examine. Money Laundering Council. So tatanungin muna saan kinuha, saan galing, Yes, anong po. source, anong description, ganyan. Ang iba gagawa ka pa nga ng written parang itong perang ito ay maliban na lang kung normal na ibig sabihin, kagaya natin, Nelson, yung pangkaraniwan ng transaction natin, kalating yun, halimbawa, wala nang wala nang tanungan yun. Kahit tayong restaurant, di ba? Ayun. Mga ganun lang po ang mga pangyayari. So, ayos naman. Ang iniisip ko lang, baka maka-apekto ito sa mga negosyo. So paano yun kung halimbawa yung mga talagang nakaririwasa kumain sa isang marangyang restaurant, kailan? Pagkatapos inabot ng 789,000 yung Ayun babayaran? o paano? Hindi siya pwedeng mag-withdraw para bayaran yun? O nga, binakita. Nako, may laki ng problema ng pamangkin nitong si Saldi ko. Malaki nga ho yun mga kababayan. Halimbawa, pagka kumain itong si ano pangalan nung bata na yon? Si Gretchen ko. Gretchen ko, di ba? Oh, ngayon kumain siya ngayon. Anak ng toka, pagka nag-bill ho siya ng 800,000. Paano ho niya babayaran yun? Tapos video ganyan, ang binayaran 120,000 lang, isang milyon ang dala-dala, no? Mukhang hindi withdraw yun, Sen, O kaya nag-issue ng check o kaya binigay yung parang withdrawal din, di ba? Lalo na kung gamit niya debit card. Yan, opo. Paano yun? Online. Sinurrender niya yung debit, bayaran talaga lahat yun. Opo. So di parang nag-withdraw ka na, di ba? Kaya lang doon, mapapatunayan na talagang May transaction. ang bill nila may transaction Sa talaga. restaurant, no? Bagamat talagang ubod ng laki. Pero grabe naman po Isipin mong yun. 789,000. Oo. Pagtas sasabihin niya, putong-puto naman pala, sabi niya. Ano kaya kinain nung isang kainan po? Almost 1 million ang kinain? Diba, meron kasing mga restaurant yun. Alam mo, sa atin kasi, yung mga mahihirap, katapat ng talbos lang ng kamote. Oo nga po, talaga. O kaya alugbati. O yan, oo. Pero sa kanila, ano yung mga tawag doon sa mga mahal na mga... Mga fine diba? dining restaurants. Hindi, tatawag. Sa atin, alugbati. Opo. Sa kanila, arugula. O ibang klaseng salad yun. Opo. Diba, samantalang tayo, talbos lang ng sitaw, talbos ng kamote. Sa kanila, Caesar salad. O magkano lang yun. Nung kami, isipin mo, baka 25 centimos, isang ganun na yun ngayon, arugula. Isang tangkay lang, 25,000 pesos yata yun. Grabe, ano. Oo. Anyway, yung kabilang, Inutusan mo yung anak mo, bili kang arugula dyan. Bili kang arugula dyan sa ano. Binigay siya isang arugula, 25 mil. Pamira naman yun siya, mahal naman nung arugula na yun. 25,000, isang tangkay ng arugula? Pambira. pagbayad ng 300, nagpapalpitate na kami sa 300 pesos sa restaurant. Oo. Ay, nako. Sige, ano pa, Nelson? Ang akin lang dito, yung sa mga negosyo nga, baka kasi maka-apekto sa mga transaction. Siguro yung mga ano yan, mga regular transactions siguro, sa tingin ko, hindi naman magiging problema. Sana. Malalaking amount lang siguro na biglaan. Ang nakikita ko dyan, basta meron kang resibo, may babayaran ka, di ba? May invoice, meron ka talaga, may purchase order, basta merong mga dokumento na talagang nagsasaad, legitimately, meron kang babayaran. Opo. Walang problema. Hindi yung basta ka na lamang mag-withdraw ng ganun-ganon. Siguro, una, para ma-detect nga yung mga taong paano mo gagastahin mo ba kagad ng ganito. Lalong-lalo na kung halimbawa may tracing, halimbawa, kahapon lang nag-withdraw ka na ng ganito ka, ngayon mag-withdraw ka na naman halos araw-araw. Baka yung pinagkitaan mo sa flood control, tinatransfer mo na ng isa-isa. Yun nga. Di ba? Ang palit do, puro dollar, ano? Kaya nga, yun, lalo na kung, teka muna, bakit pinapalit mo na ng dollar ito? Di ba? Yan, oo.
kung kailan ka naman nagpalit, pagka mahal-mahal naman ng dollar, karaniwan, kaya ka nagpapalit, yung mura para makarami ka ng dollar eh. Bakit palugi ka? Kung kailan tumaas ang dollar, doon ka nagpapalit. Ito mga ganitong Medyo kahinahinala. speculation. Oo. At saka bakit bili ka ng bili ng cryptocurrency ngayon? Ano, ha? Anong meron sa cryptocurrency kahit na medyo volatile ang labanan eh. Gusto mo bumili ng crypto? Yun ang nangyayari daw ata ngayon. No? So, well, Parang yung source namin itong si Sir Nelson. Itong si Sir Jen pala, parang yung source niya, source ko din na ngayon daw, mga panahon na to, yung mga involved sa flood control, hindi naman ho binibili ng kung ano-ano. Ipinapasok daw ho sa blockchain yung pera. Doon nga naman, hindi matitrace to, anak ng toka. Hindi yung makukuha yun. Pagka nailagay na nila doon yun, yung kaapu-apuhan nila, wala na makakakuha noon. Unless na lang, talagang aanga-anga yung may-ari na nanakawan pa rin, di ba? Pero kung ano lang, grabe naman milyon ho daw, 100,000,000 ang transaction ang ika nga nagpo-flow sa pagitan nito mga trader ng crypto na to at yung mga pinaghihinalaang involved dito sa flood control project. mukhang, inaabatan ata ng Bangko Sentral ng Pilipinas ito. Para hindi na maulit. Ha? Yes. Ito pa isang balita, Sen. Babalitaan ko muna kayo. Latest kay Congressman Saldico. Yan. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. Boji. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saldico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong siko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay yung petsa nung anong petsa niyan? Ngayon na yan, di ba? Oo. Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. Oo. So 10 days mula kahapon, dapat 28. nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong Anong impormasyon. date niyan? Kahapon? Kahapon po. Opo. September 18 yun po. 19 ba ngayon? Opo. 19 po ngayon. 18 Sa mga tweet, September. ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, Aha. pwede mo naman kakong tawagin yung bagong speaker. Opo. Na sabihin mo na pauwiin si Saldi. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng Palakpakan ho muna natin itong si Rodante Marcoleta. Pasalamat ho tayo na meron ho tayong Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Nakananto ko. Sa kanya ho pala nanggaling yung ideya na yan. Pambihira, oo. Pero sa tingin ko naman, dahil nga naman nagpalit ng liderato at dahil gusto magpapogi ng bagong speaker, kaya ho niya ginawa yan. Pero kung tayo tatanungin, maraming kaparaanan para masagot yung mga kabalinto na nangyari sa 19th Congress. Nandiyan hindi ko sinasabing wag umuwi si Saldico. Kung meron mang tao na talagang gustong ika nga makauwi itong mama na to, walang iba kung hindi tayo ho yun. Gusto nating umuwi sa Pilipinas yung mama na yan at sagutin niya lahat ng katanungan na ibabato sa kanya. Pero nandiyan ho etong si Stella Kimbo. Kung talagang in good faith ay ang pag-upo nitong si Boji D na maayos ang maging katanggap-tanggap ang House of Representatives, bumaba ang emosyon ng ating mga kababayan, hindi ho yan ang kasagutan. Ipatawag nyo itong si Stella Kimbo. Kausapin nyo yung kung sino man, yung secretary ng small committee. Bigay nyo sa sambayan ng Pilipino yung minutes of the meeting, kung tawagin nila dyan. Maraming kaparaanan para malaman kung ano mga pinag-usapan. Pero depende na lang dito kay Bonjing D kung bibigay niya yan sa sambayan ng Pilipino, di ba? Pag-iimbestiga. Kayo naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako,
Ayoko ng sapsap. Nako. Ayoko ng butete. Nako po. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Yan. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Yung para ngayon ay magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda ang mahuli natin. Ay, pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at may pakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kay Secretary Ang Vince sabi Dizon, niya di ba? kasi, Opo. kahit na papano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? So, pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. Oho. Gusto, mula dun sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami, Opo, yung nag-break kayo. naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpaang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa dalawang congressman na kanyang i-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 ang kinukuha nyo? Abay, yung sa amin dito kasi, may manggagali, may pupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. So pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang yan doon. Grabe. Ayun, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18. Ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tevez. Para nangyari kay Arnie Tevez. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Nako. Si Ayun. Saldico. O di maganda. Para sa ganun, masabi na kagad para maimbita kagad. Sa Pilipinas na, baka ibang ko yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw na nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 13. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung anong aircraft ang kanyang sinakyan. Di ba? Anong oras dumating. May mga yung passenger manifest, malinaw yan Maliban na lang, sir, kung ibang ginamit na pangalan. Nako. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang gano'n. Hindi na Saldi. Pwede rin. Hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun. Pero importante, kung nandito man yan o wala, Pambihira, daming pangalan pala nitong si Saldico. Eli Saldico, Salcedo ko, anak ng toko. Kaya kahit pala maglabas-masok sa Pilipinas, hindi. Pambihira ko. ang importante, pinapauwi na. Ang point na naman ito, Sen, makapagpaliwanag siya. Kasi nababanggit ng kanyang pangalan. Hindi naman agad natin sinasabi na siya ay guilty o may pananagutan sa usaping ito, kundi matanong kung ano man ang kanyang partisipasyon sa usaping ito, Sen. Tama po ba? Halimbawa, bakit yung insertion mo puro pangalan mo?
Okay. Na anong interes mo sa Mindoro Oriental? Anong interes mo sa Abra? Puro pangalan mo nakalagay. 13.8 billion. Paano mo nagawa yun? Oho. Di ba? Puro pangalan. Ewan ko, dalawang probinsya pa lang yun. Meron ka pa bang iba? Hindi ko pa sinasabi yung Bicol. Oho. Marami siyang ipaliliwanag. Ngayon, dikit-dikit na noon. Bakit? Oho. Paano pinayagan ng DBM yun? Paano pinayagan na... doon pa lamang, paano na-approve yung GAA? Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong ko yung undersecretary na babae, wala raw siyang kinalamanan. Hindi niya raw kilala kung sino yung mga nag-i-insert. Dahil hindi naman daw siya parte ng BICAM. Palagay mo, hindi. Di patawag mo yung parte ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin eh. Di ba? Oho. Nagtatakipan. Ewan ko Nako, wala kayong Well, lunot. So, Ay, hindi. May isa pa pala siyang problema dyan, di ba? Ano daw? Yung Hindi, ganito kasi yan. Si Sendante nasa Senado. Ngayon, pagka mayroong takipan, meron silang gustong absueltuhin, meron silang gustong palusutan, makikita yan. Yung tipong ambience pa lang sa Senado, ramdam na yan ni Senator Dante Marcoleta. Sino ba meron pinagtatakpan dyan, Sen? Si Soto at yung si Lacson. Diretsuhin ko na ho kayo mga kababayan. Privilege speech pa lang ni Lacson. Linibot ho niya buong Pilipinas. Bakit Ilocos Norte di siya nagpunta? Anak ng tawa, Lacson. tanong siya ni Congressman Terry Redon. Si DA Secretary Joe Laurel. out of nowhere, bigla na banggit naman yung Pero ayun naman ata, isda naman Sa isda ata yun. naman. Oo. Malaking problema din yun. Papaliwanag din niya yun. Kasi pinepersa daw ni Saldico ang DA na bigyan ng allocation siya para mag-import ng isda. Pati ba naman isda? 3,000 containers Hindi daw. naman magsasalita ng ganun yung Secretary ng Agriculture kung hindi totoo. 3,000 na containers ng isda. Yun nga. Meron pa nag-text sa akin ha. Oho. Meron pa siyang ginagawang pakikialam dyan, Philippine Ports Authority. PPA. Oo. Meron ding sinabi sa akin, yung Secretary of Justice, hindi ko muna sasabihin dito. Oo. Ako, ang dami palang Hindi sabi. naglag Pag Secretary of Justice mismo, Boy, ang nagsalita. Di ba magkausap kami kahapon? Opo. Mamaya, kukwento natin yun. Pero hindi na muna natin ibubulgar yun. Kasi sapagkat, Ako din naman, tsaka matagal nating kaibigan yung Secretary Boying Sen, di ba? Oo naman. Wala naman doon ang issue eh. Pero Jen, Jen, hindi yung usapan ni Secretary Boying Oo. at ni Sen ang gusto kong malaman eh. Kundi yung usapan nila, yan ang hinihintay ko. yung usapan nila Yun ang sinabi ko kahapon eh. ni Yun ang inaabangan ng marami. Ano nyo ba, Senator, tumanggap ako ng 1,000 text? Mula sa iba't ibang mga reporter, sa mga kaibigan natin sa Senado, sa Kamara, sa Malacanang. Abangan nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Alam nga naman akong sabihin ko sa inyo, di ba, una pa kayo? Ito na. Oo. Ano ba ang pinag-usapan nyo ni Ma'am Edna? Sen. Ayun. Oo. Tungkol saan? Ang dami kasi. Tungkol saan? So, mamenda pa lang binasabi mo? Yun ang nasa isip ko. Ano ba nasa isip mo? Yun nga rin talaga, kay mamenda. Kasi Opo. ang pinag-usapan namin, dahil nga, di ba nagtatanim ako ng lettuce, di ba? Opo, oo. Lechugas. Lechugas, opo. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo sumama ka, dahil alam ko naman kung pagka yung mga lettuce kasi medyo malaki na, ang gagandang tingnan eh. Ay, opo, oo. Hindi ba pinagawa ko uli yung aking Sa Tarlac, opo. yung greenhouse ko. Oho. Alam mo naman, hydroponics yun eh. Oho. By this time, 20 days old na yung aking mga lettuce. Oo. Hindi ko nga naibigay siya direct. Sana naipasinag ko na naman dito. Iinggitin ko na naman si Nelson Ganda dito. niyan, no? Hindi, padala sa atin yung yung tagapag-alaga niyo doon. Si Briggs. Si Briggs. Oo. Kung nakikinig si Briggs, Briggs, i-text mo isa mga sa akin, ha? text mo kay Direk Camo Ayan, para maipakita natin yung bahagi na yun. Ayan, oho. Yun namang ilang portion na mapagtatamnan pa,
tatamnan ka na naman ng kamuting baging. Oh. Kasi binibili yung mga baging. Yun ang sinabi ko yun ang kinukwento Yung ko talbos pa lang pala, malaki Edna. nakita. Baka gusto mong sumama sa akin, makita mo naman kasi alam ko gustong-gusto mong nakikita yung mga lettuce. Alam mo kasi pagka nandun yun, natetempt siyang kumuha na kagad eh. Yun ang gusto niyang ilagay doon sa burong isda. Yun ako, kasarap nun, no? Tsaka yung meron kang inihaw na dalag, yun ang may kukwento ko sa inyo. Bukod doon, wala akong masasabi. Ewan ko kung ano ibang gusto niya pang itanong. Ayun naman pala, at least malinaw tayo. Pasensya na kayo. Yung mga kasama nating reporter. Itanong mo na. Kasi hindi malinaw eh. Ganun? Diba kumbaga sa pelikula, Oh. wala hindi naman sinimulan eh. Walang tanong eh, walang sagot. Ay, bukod pa po doon sa Yan, pinag-usapan yan na, niyo ni Ma'am Edna, na alam mo namin na yun kayo naman dalawa, nabalitaan ko, ipinangako nyo sa ating mga taga-subaybay Ay, nako. na pagdating ko rito sa araw na ito, Opo. ay magkukwento ako. Opo. Abay, kayong may utang sa kanila, bahala kayong bayaran ninyo yun. Kasi po, tumanggap kami ng tawag at text doon po sa nakausap ninyo. Sabi po niya na ako ay may biyahe, hindi ako makapagpapaliwanag ng mahaba sa inyo. Ibinilin ko ngayon kay Sen Dante, siya na ang magpaliwanag sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Sinabi pa po nanonood siya. Ipaliwanag niya sa Saganang Mamamayan para detalyado ang aming napag-usapan. Halos isang Sabi oras. niya. Opo. Pero pinutol ninyo. Meron siyang sinabi, kung gusto mo kanyang ikwento. Yun ang sinabi niya. Kung ayaw ko, ano magagawa ninyo? Ayun lang po. Sayang. Ay, nako. Sabi ng mga nanonood sa atin, ano ba? Sasabihin niyo, di baka naman po pwede yung mga patikim lang na pwede namang on air. Lagyan mo muna on the record. Yung hindi Opo. naintindihan yung pinag-uusapan natin. Ang atin pong Yan. binabanggit, Para diretso. bukod Kasi po doon sa napag-usapan nyo sa lettuce, tungkol kay Ma'am Edna, meron pa pong isang mahalagang tao na bumisita mismo Pakita natin. sa inyo pong opisina at nagpa-picture pa po. Sino ba yan? Tingnan Ang natin. amin pong tinutukoy ay Asan? ang Vice President BP Inday Sarap. Pakita niyo nga yung larawan, direct. Kahapon ba yan o other day? Hindi, kahapon to. Tama. Oo. Yung larawan, direct. Baka sabihin battering daw. Baka next year daw po may palabas. Yan ang problema ni Direk. Yan ang problema. Kaya sabi ko, nasisipayo si Direk eh. Kaya pala salita mo kanina. Nasisipayo. Nasisipayo. Ayan! Ayun, kita nyo. Picture to eh. Sabi ko sa inyo. Hindi nyo ba titingnan yung background ng opisina ko? Maganda. Official seal, background po. Sana yung buong para nakita nyo. May picture dyan sa likod eh. Nakita namin yan, Sen. May chest ba tayo dyan? Hindi, nakita mo yung sa likuran mismo namin, nakikita mo si Genghis Khan na yun. Si Genghis Khan ba yan? Pero parang gawa, metal ba yun? Metal yan. Metal. Oo. Aba. Diyan ba pumunta si Sen, pero hindi naman jade yan, no, Sen? Hindi jade yan, no? Kasi yung mga Diskaya, ano yun mga jade yung mga ibinibida nila sa sa mga vlog nila, no? WJ? Hindi alam ni WJ yan. Bagong gawa yan eh. Kaya akala ko dyan, yun nung, di ba kinikwento sa amin, ipapagawa niyo yung opisina niyo. Akala ko yung Hindi kasi WJ. beer kasi yan, wala namang naging opisina Design dati yan. talaga. Ngayon, dahil sa wala naman, beer. Kami na yung Nag-ayos. So, Pero ang isang bagay yun, meron bang tayong chessboard dyan, Sam? Oo, para meron, makagalaw. nakatago dyan sa may likuran ng mga Yun ang cabinet. importante. Tama-tama. Nelson, minsan tayo Kaya alam mo na. lang, di ka naman makapaglaro. Una, wala naman akong kalaban. PC. Ay, di ka. Pangalawa, sa dami ng gagawin ko. ginawa ko na lang Si dekorasyon. Sen, si Lito Lapid, magaling sa chess yan. Ay, hindi marunong sa chess dito lapid. Puro kabayo lang alam nun. Ay, nako. Yun nga, yun talaga suspetsa ko. Baka pinangako ng kabayo nitong si Soto, si ano. Kasi ano yun committee chairmanship eh. Pagka magkakaligawan dyan, ako gusto ko maging Senate President o ano. Isa na lang ang kulang ko, pwesto na ako. Ano bang gusto mong, gusto mong chairmanship na committee? Ngayon, pagka ikaw merong napupusuhan at available pa yan, o merong kompromiso sa ibang mga miyembro, mga senador na mabibigay sa iyo yan,
Kung malamang sa malamang, ako sabi siguro nitong si Lito Lapid ako ako naman, Tito Sen, wala naman akong gustong komite. Ang gusto ko lang talaga kabayo. Malamang kabayo binigay. Hindi iba natin usapan Anong kwento sa likod ng larawan na yon? Yun? Kinuwento ko sa kanya yung lettuce. Ganun po. Na-share din yun. Tuwan-tuwa siya. Ipinakita ko sa kanya kasi hawak ko yung cellphone ko. Opo. Di ba? Ganun lang. So plano din po nila magpatanim ng maraming leto sa Davao. Kaya halimbawa sa iba't ibang... Meron din silang tanim kasi maganda yung kanila. Hindi na hydroponics kasi yung klima maganda eh. Dito sa atin, kailangan hydroponics. Kasi kailangan tubig. meron kang greenhouse. Opo. Dahil mainit tayo eh. Tama po, tama. Hindi siya mabubuhay, mamamatay sa kagad. Hindi siya lalaki ng ganun. Dapat controlled temperature, di ba? Oo. Hindi, tsaka nila po, ang alam ko, marami rin kakao, di ba? Yung tsokolate. Isang oras din eh. Aba, isipin mo kung paano ipapaliwanag yung hydroponics. Meron pa. Hindi, ako, diretsuhin ko na ho kayo mga kababayan, ha? Kung sakaling gawing katandem ni VP Sara to sa 2028, gawing Vice President to, all out ho tayo dito sa mama na to. Ngayon po lang dinidiretso ko na ho kayo mga kababayan. Kung sakali, tayo naman, di naman ho natin pwedeng pangunahan yan, ika nga. Pero kung tayo papipiliin sa mga senador ngayon, Rodante Marcoleta, nakita niyo kung paano ho siya, ika nga, kung paano niya pinaglaban, hindi yung mga Duterte, kung paano niya pinaglaban ng tama dyan sa Senado. Yun ho ang atin dito. Pa akong wind pump. At pinakita ko sa kanya yung irrigation ko na solar. Opo. Kailangan ma-describe mo mga mabuti yun. Nagbiyahe pa ang Vice President. May flights ang importante. Dumaan siya para lang pag-usapan ng lettuce. Boarding na raw po siya. Ibig mo sabihin, backbone ng ating ekonomiya, agriculture, kaya interesado siya doon. I move to cite in contempt for lying. Ang problema. Isipin mo. Di ba? Opo, ang problema sa chairman, hindi tayo. May chairman lang tayo. Ang problema sa inyong dalawa kasi, chismoso kayo eh. Kaya naipangako ninyo, ang buong akala ninyo, may makukuha kayo sa akin. Di ba? Naglakas loob. Siguro, hindi naman pwedeng sa atin yan, makapag-chika, ika nga. Ano ba na pag-usapan ni VP at nitong si Senator Rodante Marcoleta? Nako? Hindi ako, una na ho mga kababayan. Kung sakaling gawing Vice President yan sa 2028, hinog na ho yung mama na yan. At yan hindi, ika nga magtatrabaho yan ng kung sakaling maging Vice President o yan si Senator Rodante Marcoleta. Para. Abay, mantakin nyo ngayon, Senor. Nabutata kayo ngayon. Mantakin nyo ngayon sa YouTube. Ang nakatutok sa atin ay 12,000. Yung 12,000 na yan, siguro sa isang unit gadget, pinakamababa yan, 3 hanggang 5. Kaya nga ibabas kayong lahat ng mga yan. Sa Facebook po, ganun din. Iba pa yung mga nanonood sa kanilang mga television screen at saka yung mga na bumibiyahe sa kanilang mga sasakyan. Nanonood, nakikinig din po. I-contact na natin kasi. Wala tayong forum eh. Isip-isipin ninyo na kung mo dinalaw ka ba ng Vice President, kung ano-ano ng espekulasyon ang nasa isip nyo, pwede naman... Pero ang ganda ng tawa nitong si Vice President nung nagpa-picture siya dito kay Senator Rodante Marcoleta. At noong nagkita sila nitong si Senator Bato de la Rosa, ganun din, ang ganda din ng tawa niya. Kaya ang ganda, kita nyo na, talagang kumbaga yung picture taking nila, ramdam ho natin yung confidence, o di naman ho kaya yung saya sa mga mata nitong si BP noong nakita niya ang isa sa mga senador na kung saan talagang pinaglalaban ng tama dyan sa Senado. Kayong magkwentuhan na, kasi tagal din naman namin hindi nagkita eh. Opo. Di ba? Magmula nung huli kaming magkita sa Pilipinas, halimbawa sa Digos. Alam ko pinakahuli yung birthday niya sa The Hague, di ba? Sinabi ko naman siya, nagpunta kayo doon. Yun ang pinakahuli. Yun ang pinakahuli. So, napatagal dahil siyempre, sa haba ng hindi kami nagkita, so maraming kwento-kwento lang. So, sukdo lang, umabot po yung boarding time niya. Sabi niya, meron lang ako kanyang flight ngayon. Papasok ako sa opisina ni
Senador Marcoleta, paglabas na paglabas, sabi niya, ikukwento ko sa inyo ang aming napag-usapan. Nung lumabas, sabi niya, boarding time na namin. Boarding time na. Pagka nagpaliwanag Dami palang sumunod sa kanya. Hindi ko naman nakita. Nasa loob ako. Napakarami po. Nagkaipit-ipit nga sila dyan eh. Tapos habang sa ini-interview na Mayan Corbera, yung mga reporter po ng Senado, sabi niya, Nakita mo nakasunod si Senator Bato? Opo. Pero hindi siya nakapasok sa loob. Kayo nga lang daw po talagang nag-usap eh. Importante talaga yung mga letos. Sabi ko sa inyo. Alamat ng Doon nakasalalay ang ekonomiya ng ating bansa. The Philippines is an agricultural economy. Huwag ninyong mamaliitin yung importansya ng pagtatanim. Di ba? Naikwento ko sa kanya yung kamuting baging. Kung gaano ang kinikita ko riyan. Sa talbos pa lang pala, wala pa yung laman, ano? Talbos pa lang yun, kasi yung talbos na yun, pag nag-gather mo yan, ibebenta ko yun. At marami ang magtatanim nun. Per tali. Naku naman. Per tali yun. Baka sir, pagka tinanong si Vice, iba isagot niya, hindi kamoting baging at lettuce. Ang Pinag-usapan ninyo. sasabihin niya. Oo, hindi naman yung makakalimutan yung invento namin at puro baging na lang ang pinag-uusapan. Hindi kasi ang linaw ng pagkakapaliwanag niya, di ba? Boarding time na kami. Kapag ka nagpaliwanag pa ako sa inyo, mahuhuli ako, hindi, kinakailangan ko, parang sulu ata pupuntahan niya, no? Ganon. Pinakamabutian niya, manood kayo sa palatuntunang sa ganang mamamayan, alas 4:30 hanggang alas 6 ng hapon, Biyernes, doon